This portion is brought to you by PhilRice. After preparing our substrate, we are now ready to plant our mushroom using the grain spawn we prepared a while ago. Ang pagtatanim ng binhi ng kabute ay bubuksan lang natin yung ating bag na may lamang substrate. Bubuksan din natin yung ating tinatawag na grain spawn. After nating malagyan ng ating binhi ng kabute o grain spawn yung ating bag, ay isil natin ulit or takpan ulit natin ng ating cotton waste. Pag nataniman na natin ito, maaari na natin itong ilagay sa ating incubation room. So, ang incubation room ay isang malinis lang din na kwarto na may katamtamang temperatura. Kailangan katamtama lang ang temperatura sa ating incubation room dahil ito ay ang kondisyon na kailangan ng ating kabute para masimulan niyang masapot o mapuno ng kanyang similya yung ating substrate. So, yung ating incubation room ay pwede itong isang simpleng kwarto lang na malinis. So, makikita natin na tapos na ang ating incubation kapag napuno na ng similya ng kabute yung ating fruiting bag or makikita natin na puro puti na yung ating fruiting bag. Kapag tapos na ang incubation period, pwede na natin itong dalhin dun sa ating growing area. So, dalhin na natin yung ating fruiting bags dun sa ating growing room. So, dun sa ating growing room, kailangan natin ng lubid para maisabit natin yung ating mga fruiting bag. Pagpatong-patungin lang ang mga fruiting bags dun sa ating lubid. Ginagawa natin ang pagsasabit ng fruiting bag para ma-maximize natin yung space dun sa loob ng ating growing room at mas marami tayong mailagay na fruiting bags. So, gamit ang cutter, buksan natin ang isang dulong bahagi ng ating fruiting bag. Dito lalabas yung ating bunga ng kabute. So, after 3 to 4 days, lalabas na yung unang bunga ng ating kabute. Sa pag-harvest, ang gagamitin lang natin ay ating malinis na kamay at dahan-dahan lang na pitasin ang kabute. Mainam na huwag tayong gumamit ng kahit anong matulis na bagay gaya ng kutsilyo dahil posible tayong makapag-iwan ng bahagi ng kabute na mabubulok dun sa ating fruiting bag na magkukos ng contamination at the same time matatrap niya yung mga susulpot na susunod na kabute. Ilagay natin sa malinis na tray yung ating mga na-harvest na kabute at isort natin yung marketable at non-marketable. Malalaman natin na ito ay marketable kapag maganda ang kanyang hugis at maputi ang kanyang kulay at hindi pa siya masyadong matanda. Sa isang fruiting bag, maaari tayong makapag-harvest ng at least 200 grams ng kabute. At ang isang fruiting bag ay tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Kailangan lang natin na i-maintain yung moisture dun sa loob ng ating growing room. So, kailangan natin itong diligan at least once a day kung malamig ang panahon at 3 to 4 times a day naman kung mainit ang panahon.
Kailangan kasi ng ating kabute ang mamasa-masang kondisyon para mas maging maganda ang kanyang pagbunga. Mushrooms are a profitable source of income. Hindi lamang ang bunga ng kabute ang pwedeng pagkakitaan. Sa paggawa pa lamang ng binhi nito, maaari na natin itong ibenta. Ganon din sa ginawang fruiting bag mula sa substrate o dayami. With all these benefits, added with proper care and maintenance, mushroom farming can become an economically rewarding business. This portion was brought to you by